Asher, ano-anong mga LGU sa Metro Manila ang pinaka naapektuhan ng mga pagbaha? Victor, pangunahin sa mga naapektuhan ng mga pagbaha sa Metro Manila ay ang Kamanava o ang Caloocan, Malabon, Valenzuela at Navotas. At dito rin sa may lungsod ng Marikina, Maynila, Quezon City at Pateros. Ilan sa mga lansangan na yan ay naitalapa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pinaka mas mataas o may mataas na baha sa Maynila ay ang kanto ng Espanya at Antipolo Street, Recto Avenue, corner Menjola at kanto ng Vito Cruz at Taft Avenue na may mahigit isang talampakan ang taas ng baha. Gayun din ang sitwasyon sa M. Naval at Governor Pascual sa Navotas City, EDSA Taft sa parehong north at southbound sa Pasay City, C5 Palar sa Taguig City at MacArthur route sa lungsod ng Valenzuela. Habang sa Quezon City naman ay pinakamataas ang baha sa G. Araneta corner E. Rodriguez Avenue, EDSA Quezon Avenue, EDSA Oliveros northbound, EDSA Dario Bridge, EDSA Muñoz at dito sa EDSA Balintawak. Sa taya ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, mahigit kalahati ng kabuang bilang ng mga lansangan sa mga pinakaapektadong LGU sa Metro Manila ang binaha bunsod ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Usang wala, particular ang Kamanava, which is one of the most affected areas, ang part ng Valenzuela, Malabon, and of course, Navotas, of which at the very least 60% to as high as 80% of the streets are flooded. Paliwanag ni MMDA General Manager Policarpio Lipana, parehong problema sa drainage system sa Metro Manila ang dahilan ng mga pagbaha. Dumagdag pa niya dito ang kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan kaugnay sa pagtatapon ng mga basura na nagpapabara ng mga kanal at mga daluyan ng tubig. Ngunit malaking kontribusyon pa rin dito ang habagat, high tide at mataas na volume o dami ng mga tubig, ulan, bunsod aniya ng climate change. Ayon sa MMDA, patuloy silang nagsasagawa ng mga declogging, paglilinis ng mga waterway at pagtitiyak na gumagana ang mga pumping stations. Habang ang long-range plan na tinitingnan ng ahensya ay ang pagkakaroon ng 50-year drainage master plan para sa Metro Manila. Isa itong EDSA Balintawak na hindi na kinakaya ang drainage sa dami ng tubig ayon sa MMDA. Kailangan lang nila natiyakin na laging walang bara ang mga drainage upang maiwasan ang mga pagbaha. Abala naman ang dulot nito sa mga motorista, commuters, maging sa mga negosyante sa Balintawak Market. Ngayon lang sir, first time. Ngayon lang talaga. Hindi nga namin na-expect na ganito kalaki ang baha dito. Ang pangalan niyo po? Pinakamataas ngayon yan. Noong Undoy, hindi ganyan. Hindi ganito. Ngayon na nangyayaring ganyan. Noong Undoy ba may nakakadaan ka? Ayun ba yung pinakamataas? Ngayon po ang pinamatas na baha na to, itong nangyari na to, dahil walang tigil ulan, bihinto, biglang lalakas ang ulan. Kasi po marami ng, yung daanan ng ilog, puro barado na po yung mga dadaanan. Pero ito, Victor, bandang alas 8 ng umaga nagsimula ang pagbaha dito sa EDSA Balintawak at makalipas lang ang 2 oras ay hindi na ito madaanan ng mga motorista. Ngayon ay nadadaanan ito, unti-unti nang nakakadaan yung mga motorista sa parehong northbound at southbound ng EDSA Balintawak. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Victor. Asher, sa nakikita natin mukhang hindi na umuulan dyan sa area mo. Mabilis ba yung pag-subside ng baha at gayon din dun sa ibang mga area sa Metro Manila na binaha? Mabilis din ba yung paghupa ng baha dun sa mga lugar na yon? Yes, Bernard, katulad na rin ng sinabi ng MMDA kanina sa panayam natin,
ay inaasahan nila na magiging mabilis naman yung pagkupa ng mga baha, lalo pa dito sa EDSA Balintawak. Kanina napapansin natin na bagaman unti-unti itong nababawasan yung baha dito, ito naman ay malawak kasi umaabot ng mga nasa 100 metro yung lawak nitong baha dito sa EDSA Balintawak. Kaya siguro ilang minuto pa, abutin pa yan ng mga ilang minuto bago makita yung talagang malaking pagbabago doon sa baha. Pero malaki na rin yung nabawas dito, Bernard. Kaya nga yung ibang mga motorista dito ay lakas loob na silang nakakatawid dito sa EDSA Balintawak. Mas malalim pa doon sa northbound ng Balintawak. Pero nakikita na natin mula dito sa southbound na yung mga nasa northbound lane ay nakakatawid na rin sa EDSA Balintawak northbound. Bernard. Yes, Asher, sa nakikita nga natin, moving na yung mga sasakyan dyan sa may Balintawak area. Pero sa monitoring ba ng MMDA, may mga kalsada pa rin ba sa Metro Manila sa ngayon? Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nadadaanan ng mga sasakyan. Well, sa ngayon, inintay pa natin yung update mula sa MMDA. Yung huling tala na naibigay nila kanina na nabanggit nga natin ay mula yan as of alas 4. Pasado alas 4 yan ngayong hapon. Pero wala pa tayong nakikitang update mula sa MMDA sa kasalukuyan tungkol doon sa estado ng mga inireport nila kanina na mga binahang mga lansangan. Yes, sa ngayon, dyan sa sitwasyon na yan, ang unti-unting pag-usad ng traffic natin. Asher, may mga nakadeploy din naman ba ng mga tauhan ng MMDA na nag-a-assist doon sa flow ng traffic para hindi tayo talaga magkabuhol-buhol at maiwasan natin yung mga problema pa dyan sa kalsada? Victor, may nakikita tayo mangilan-ngilan na tumutulong, nag-aasiste dito sa daloy ng mga sasakyan. Partikular dito sa area natin sa southbound ng EDSA Balintawak. Pero kung meron man kami nakikita dito, mga 2, 3, hindi namin napapansin kung yan ay mula sa MMDA dahil wala rin naman hindi sila naka-uniforme. Kanina may napapansin tayo dito na mga nakamotor, mga tauhan ng MMDA at mga local government units sa Quezon City. Pero ngayon, wala tayong nakikitang ganyan dito na mga naka-uniforme at nag-a-assist sa mga motorista, kundi yung ilan dito sa mga kababayan natin na nagmamalasakit lang sa mga motorista at tumutulong sa daloy ng mga sasakyan. Victor. Alright, maraming salamat Asher Cadapan Jr. Nag-uulat mula dyan sa EDSA Balintawak, Quezon City.